Ang tagal mo na nga akong pinick up kanina. Ang bagal pa ng pagpatakbo mo. Ano? How many years bago ako makapunta dito sa destination ko? Ma'am, di naman pwedeng magmamabilis tayo. Doon lang po tayo sa pag-iingat. Ang tagal niya akong pinick up, ang tagal niya pang mag-drive papunta dito sa bahay natin. Tapos ngayon, nasa iyo lang? Siguro modus mo yun, oh. Prince naman, talagang tinotoo mo yung sinabi mo, bibigyan mo ng trabaho tong magdanakaw na to. Eden, wala namang problema na binigyan ko siya ng trabaho kasi sa totoo, magaling siya. Ma'am, nandito na po tayo. Hindi ako bulag, para hindi ko makita nandito na tayo. Alam mo ikaw ha, ang tagal mo na nga akong pinick up kanina. Ang bagal pa ng pagpatakbo mo. Ano? How many years bago ako makapunta dito sa destination ko? Ma'am, di naman pwedeng magmamabilis tayo. Doon lang po tayo sa pag-iingat. Sa sobra mong pag-iingat, ha? Ako na pasahero, yung nahahassle. Alam mo ba nagmamadali ako? Naku, kung may kotse lang talaga ako at pinapayagan ako mag-drive ng asawa ko, hindi ko na kayo kailangan, mga grab driver kayo na katulad mo. Minalas nga lang naman ako kasi matanda yung driver ko. Kawawa naman ako, di ba? Nahiya naman ako sa sarili ko. Kasi ikaw matanda ka, dapat nagpipirmi ka na lang sa inyo. Dapat hindi ka na nakikisabay dito sa kalsada. Kasi ang bagal mo. Tingnan mo kanina yung mga kasunod natin. Busina ng busina. Kasi naman, para kang pagong magpaandar. Sa safety nyo lang ang inaalala ko, madam. Sa safety ko? O sa safety mo? Ikaw kasi trying hard ka pa mag-drive. Hindi mo na nga kaya, di ba? Malas ko talaga. Ma'am, Ano? baka naman gusto niyo magbigay ng tip. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo. Manghihingi ka pa ng tip sa akin? Naimbierna na nga ako sa'yo. Kung magaling ka magpaandar sana, kung magaling ka magmaneho, di sana kahit hindi ka pa nagsasabi na hihingi ka ng tip, binusal ko na sa bunganga mo yung tip ko. Kapal-kapal ang mukha mo. Oh, sige na, ma'am. Buksan mo nga! Ingat po kayo. Ikaw yung mag-iingat kasi matanda ka na. Drive-drive pa. Buksan mo! Papalaklak pa. Magkaroon ka ng 10 pasaherong ganito sakit sa ulo. Hala, Naiwan yung wallet niya. Uy, ang daming pera. upo muna kayo. Upo po kayo. Sir, Ano po bang pakay nyo? Grab driver po ako. Naiwan lang po ito nung sumakay sa akin. Oh, sa asawa ko to. Opo, Kay Eden. ibabalik ko lang po. Nako. Hindi ako makapaniwala. Napakabuti nyo po Kasi kung yung iba, nako, itatago na lang to. Hindi na to ibabalik. Opo, ang dami pong lamang pera. Ano po bang pangalan nyo? Gina po. Gina. Ako po si Renz. Maraming salamat po. Sandali, tatawagin ko yung asawa ko. Opo. Eden? 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 Bakit mahal? Mahal, tignan mo. Teka lang. Wallet mo. Alam ko! Siya yung nasakyan mong Grab driver. Binalik niya. Napakabuti niya. Kaya naman pala, kanina pa ako naghahanap. Ikaw lang pala may hawak nito? Ninakaw mo to, no? Ano? Diba? Hindi makasagot? Kasi ito yung sinakyan ko. Alam mo bang nanggigigil ako dyan? Ang tagal niya akong pinick up, ang tagal niya pang mag-drive papunta dito sa bahay natin. Tapos ngayon, nasa iyo lang? Siguro modus mo yun, oh. Sir, mapaliwanag ko lang yung side ko. Hindi ako masyadong nagmamabilis. Sakto lang para sa kaligtasan namin pareho, di po ba? Pangalawa po, nag-aksaya po ako ng oras para ihabol sa kanya yung wallet niya, hindi po para pagnakawin. Eden. Sa tingin mo, para sa safety kong ginawa niya? Hindi, para sa kanya lang. At tingnan mo, ha? Pinag-aksahin mo daw ng panahon? Ng oras? Para ihatid to? Panigurado, ninakawan mo to. Oh, tingnan mo. Eden. Parang kulang. Nasa na, ibalik mo. Eden. Ibalik mo. Eden! Ano ba? Kumula ka nga. Matanda tong kausap mo. Rumespeto ka naman. Mabuti nga siya. Binalik niya yung wallet mo At saka, tignan mo muna ng mabuti. Hindi mo pa nga nabibilang kung magkano yung laman ng pera mo Friends, kahit hindi ko pa bilangin, alam ko kung anong nandito. At alam ko na yung katulad niya mahirap, oportunista yan. Kung anong mahawakan na may pera, kukunin, nanakawin. Madam, matanda na po ako at nagsisika pa rin ako sa buhay ko. Matanda na po ako at gusto ko pa rin kumain ng galing sa pinaghirapan ko.
Hindi ko po kayang gawin yung binibintang nyo. Ma'am Gina, pasensya na po kayo sa inaasta ng asawa ko ha. Eden, Ano ba, ha? tumigil ka na. Ngayon, kung ayaw mo ng iskandalo, ha? Paalisin mo tong matandang to. Kasi kung hindi, tatawag ako ng pulis. Aalis na po talaga ako, sir. Hindi po. May gusto pa po kasi akong sabihin sa inyo at itanong. Ang aalis po dito yung asawa ko. Eden, umalis ka na. Mag-asikaso ka na dun sa kusina. Ako? Bakit? Gagawin mo akong katulong? Mukha ba akong katulong dito? Eh, di ba nagluluto ka naman talaga? Sige na, Eden. Hayaan mo na ako dito. Kakausapin ko lang siya. Alam ko, sobrang galit ka na naman. Kumalma ka muna, uminom ka ng juice. Ituloy mo na yung pagluluto doon. Sige na. Sige na. Tawan mo ko. Basta paalisin mo yan, ha? Sir, aalis na rin ako. Ma'am Gina, pasensya na kayo sa inasta ng asawa ko ha. Ako kasi marunong ako tumanaw ng utang na loob at saka habang buhay ko yung tatanawin lalo na napakabuti yung tao. Matagal na po kayo nag-grab driver? Opo, may mga 6 na taon na rin po. Meron po kasi akong kumpanya. Malaki, madami akong empleyado. Pwede kitang matulungan. Kung gusto nyo po, sa edad nyo, hindi naman ako kampante na magdadrive kayo lagi sa daan. Mas maganda siguro kung nasa opisina ka. Tuturuan kita ng mga dapat mong malaman. Simpleng bagay lang para tingin ko naman, kayang-kaya nyo Sir, maraming salamat po. Malaking oportunidad po yung binigay niyo sa akin. Di kung ganun, mas mabuti. Bukas na bukas po, mismo, pumunta kayo dun sa building ko sa POTG building, yung isa sa pinakamalaking building malapit dun sa tabi ng isang malaking mall. Alam ko po yun, sir. Madalas po yung pasahero ko nagpapahatid doon. Doon, madalas kasi. Ma'am Gina, pasensya na ulit sa inasta ng asawa ko ha. Wala po yun, sir. Sige po, bukas na bukas. Aha. See you tomorrow. Sige po, una na po ako. Ingat po Salamat po. Hi, Miss Gina. Ay, sir. Magandang araw po. Busy-busy Opo, may ipag-uutos po ba kayo, sir? Ay, hindi. Wala. Gusto lang kitang kamustahin. Kamusta po sa trabaho niyo ngayon? Ay, wala namang problema, sir. Okay na okay lang. Nakakatuwa po kasi na sa edad nyong yan, napakaganda pa rin ng performance nyo. Ultimo, pag-increase ng sales dahil sa inyo. Congratulations, saludo talaga ako. Ako nga, sir, ang sobrang nagpapasalamat sa inyo kasi alam mo naman dito sa Pilipinas, ang hirap po pagka senior ka na. Samantalang kayo, tinanggap niyo ako dito sa napakaganda niyong kumpanya. Dito sa Pilipinas, ang galing-galing nyo po talaga magtrabaho. Grab driver, tapos ngayon, nasa opisina na. Pagpatuloy nyo lang po yan, ha? Hoy, mahal. Bigyan mo nga ako ng... Akin na yung credit card mo kasi mag-shopping ako ngayon. Marami akong gustong bilhin. Marami doong limited edition na kailangan ako ang makaunang bumili. Saglit, Eden. Nakikita ko kasi puro ka swipe Noong nakaraang linggo, ang lalaki nung amount, tapos nagjuju na nagjuju, hindi ko pa nababayaran, tapos ngayon magsuswipe ka na naman. So ngayon ka pa magre-reklamo sa tinagal-tagal kong ginagamit yung credit cards mo. Ano ba bang silbi mo bilang asawa ko? At isa pa, bakit nandito tumatanang to? Ang kapal naman ang mukha mo. Talagang dito ka sa company ng asawa ko pumunta, ha? Para ano? Magtrabaho? Friends naman, talagang tinutuo mo yung sinabi mo, bibigyan mo ng trabaho tong magdanakaw na to. Eden, wala namang problema na binigyan ko siya ng trabaho kasi sa totoo, magaling siya. Sa edad niyang yan, ang ganda pa nung sisa na bibigyan niya sa kumpanya. Sobrang beneficial siya sa kumpanya natin. Ma'am, sa tanda ko nun to, hindi po ko nagawang magnakaw. Kagaya ng binibintang nyo sa akin. Kahit anong pang sabihin mo, hindi mababago na magdanakaw ka kasi mahirap ka, di ba? Kaya nga, humahanap ka ng tiyempo na makahanap ng mabait na mayaman para bigyan ka ng opportunity sa buhay mo. Alam mo, mahal, itong matandang to, sinasabi mong magaling, maayos magtrabaho, panimula lang niya yan. Pero katagalan, magiging tamad yan kasi ang gusto lang naman yan, magkasahod. Eden, tama na. Tumigil ka na. Miss Sir, Gina, walang katotohanan nung sinasabi niya po. naiintindihan ko. Pasensya po talaga ha. Isasend ko na lang yung pera, umalis ka na. Sige na. Pagtatanggol mo pa yan? Siguraduhin mo isasend mo sa akin kung hindi hihiwalayin kita. Miss Gina, sobrang pasensya na ha. Sige, tuloy niyo lang po yung trabaho niyo. Sige po, sir. Miss Gina, ano to? Bakit ganito yung report na sinend mo sa akin? Yung mga amount, yung mga pera, bakit
Bakit hindi nagtatali? Ang daming discrepancies. Ano to, Miss Gina? Huwag ka mabibigla, sir, ha? Discover ko na rin po yan. Kaya lang, mas gusto kong sa inyo manggaling. Anong sa akin manggaling? Sa'yo ko nga tinatanong eh. Bakit ganito yung mga amount ng report na sinend mo? Kasi po, yung misis nyo, na-discover ko po na naglalabas po ng pera. Kasi napapunta po sa account niya. At saka, maraming pong pumapasok dyan ng mga online gaming. Sandali ah. Ibig sabihin yung mga perang nawawala dumidiretso sa account ni Eden? Opo. Tapos may mga online gaming siya na kinukuha na ng pera direkta mismo sa kumpanya ko? Opo, sir. Ang bihira. Mahal! Borrow ako ulit ng credit card mo? Ano to, Eden? Ano? Ano to mga report sa akin? Na lahat ng mga pera dito sa kumpanya ninanakaw mo, dumidiretso sa bangko mo? Tapos nagsusugal ka pa? Mahal, isipin mo, paano ko yung magagawa? Wala naman ako dito sa company mo. Paano magagawa? Nasa report nga mismo, andito. Nakalagay din pala yung pangalan mo dito. Yung pangalan ng bangko mo. Baka naman may sumasabotahe dyan. Mahal, hindi ko yung magagawa sa sarili kong asawa. Nagnanakaw ako sa sariling company ng asawa ko. Baka naman... Oh my God, alam ko na. Ikaw matanda ka, yung may pakanan yan. Ba, ma'am, wala akong kinalaman dyan. Ano wala? Pinalitan mo yan lahat, pineke mo. Ang totoo niyan, baka ikaw na yung nagnanakaw dito sa company ng asawa ko. Tapos ginagawan mo kami ng kwento para maghiwalay, para mabigay sa'yo lahat ng atensyon. Tama na! May ebidensya na, magde-deny ka pa rin? Andito nga lahat no, sa report. Hindi ako nagdi-deny kung ano man ang nandyan. Nagsasabi ako ng totoo na itong matandang to, simula nandito to, siya na yung gumagawa ng mga anomalya dito sa company mo. Kapal din ang mukha mo, no? Alam mo, sawang-sawa na ako sa ganyang klaseng ugali mo. Umaga, gabi, tapos puro kapasugal. Tapos yung pera ko yung ginagamit mo, yung pera ng kumpanya ko. Simula ngayong araw, hiwalay na tayo. Ipapaasikaso ko na agad kay attorney yung annulment natin. Mahal, ano bang pinagsasabi mo? Wala ka pa nga napapatunayan eh. Tama na! Ipapakulong din kita. Patong-patong na kaso, kaya umalis ka na dito. Kung matanda ka ha. Alam mo, ngayong pinaalis na ako ng asawa ko sa akin. Ngayon din ako gaganti sa'yo. Wala kang hiya! Tama! Eden! Bakit ako? Bakit ako? Ikaw ang gumawa niyan! Hindi ako! Ikaw! Umalis ka, papakalagyan kita sa guard! Sige, magkampihan kayong dalawa. Pagsisisihan mo lahat ng desisyon na ginawa mo ngayon. Ayos lang po ba kayo? Ma'am, Miss Gina, sobrang pasensya. Tsaka maraming salamat dito sa report na binigay niyo sa akin. Opo, sir. Bibigyan ko kayo ng increase at tsaka promotion dahil dyan. Salamat po ah. Salamat po, sir. Sige po. Oh, kamusta ka dyan? Ay, Ma'am Arian, okay lang po. Naghihintay lang po ako ng mga customers na bumili dito. Paubos naman na tayo. Sa gabi na lang naman. Mamaya, pagtapos yan, sabihin mo ako ha, para matulungan ka na mag-imis. Sige po. Ha? Nga pala, Ma'am Arian, gusto ko lang po sanang magpasalamat sa inyo sa tinulong niyo sa akin kung hindi niyo ako kinupkop at ginawang katulong niyo dito sa karindere niyo. Panigurado, palaboy-laboy na lang ako. O wala yun. Gusto ko lang naman makatulong sa mga taong mga walang trabaho at walang mapuntahan. Siyempre, babae din ako. Alam din pakiramdam ng walang-wala, walang malapitan. Kaya okay na yun. As long as okay ka na, nagbago ka na, hindi ka na katulad ng dati, but goods tayo. May customer, hindi mo muna ha. Una muna ako. Isang order nga nito, Bopis. Gina? Gina? Ma'am Gina, kayo po pala. Ano pong order niyo? Ito, isang order nitong Bopis. Sige po. Ma'am Gina, bago ko po ibigay yung order niyo, pwede po bang mag-usap tayo saglit lang? Gusto ko lang po sanang humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa inyo. Alam ko po mabigat po yung loob niyo sa akin. Gawa ng mula nakita tayo nung Grab driver ka pa hanggang sa pinasok ko ng asawa ko sa company namin. Pero sana po ngayon gumaan na po yung loob niyo sa akin. Totoo naman po nagsisisi na ako sa lahat ng nagawa Wala namang problema yun. Ang isinama ko lang sa'yo ng loob, yung pagbintangan mo kung magnanakaw. Minsan, yung salita natin,
Akala mo lang basta nakapagsalita ka. Pero yung pinagsalitaan mo, hindi mo naiintindihan kung ano yung pakiramdam nila pag tumanim na sa puso't isip nila. Kagaya ko, taon na yung binilang na hindi tayo nagkita pero nakatatak pa rin sa utak ko yung pagbibintang mo na nagnakaw ako. Tama po kayo. Ganun din po yung nararamdaman ko ngayon sa tuwing yung ibang taong nakakakita sa akin, nilalait ako, kinukutya. Dahil nga sa ugali ko dati, tapos bumagsak ako bigla. Pero buti na rin na-realize mo. Kasi alam mo, nung una, nakakaingit ka kasi ang bait-bait ng asawa mo. Lahat ibinibigay sa'yo, masyado ka lang umabuso. Ayun ang pangyayari sa'yo. Pero pagka ganyan ang tao, nagsisi na, naiintindihan na niya kung anong pagkakamali niya. May second chance ang buhay. Sana nga po. Ako po ba, mabibigyan nyo ng second chance? Sa akin? Gusto mo magtrabaho? Trabaho po? Pwede naman kitang i-recommenda dun sa mga kaibigan ko. Tsak tatanggapin ka nila lalo't recommend ako. Naku, Ma'am Gina, malaking tulong po yan para sa akin. Kaya lang, aayusin mo, syempre pangalan ko nakasalalay doon. Oo naman po. Ayoko na pong mapaya sa ibang tao. Lalo na po sa inyo na ako pa mismo may atraso sa inyo dati. Ikaw pa palang tutulong sa akin ngayon. Puntahan mo ako sa office bukas para maayos natin yung problema mo. Sige po, magpapaalam din po ako sa amo ko dito. Sige, yung order Ay, ko. oo nga po pala. Pasensya na po ah. Sige po.